Nagsimula ang pelikula sa loob ng isang conference room, kung saan isang babae ang nagsisilbing tagapagsalin sa pagitan ng wikang Chinese at Korean. Ang pangalan niya ay Jiyeon, at nagtatrabaho siya bilang interpreter para sa iba't ibang opisyal. Dahil sa kanyang husay, malaki ang naitutulong niya sa ugnayang diplomatiko at ekonomiya ng South Korea. Isang araw, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang meeting, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagkasagot niya, sinabi ng nasa kabilang linya na natagpuan na nila ang taong matagal na niyang hinahanap. Pagkarinig nito, agad niyang tinapos ang meeting at nagmamadali siyang umalis. Dito nabunyag na 10 taon nang hinahanap ni Jiyeon ang taong yun, at ngayon ay natapos na rin ang matagal niyang paghahanap. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena 30 taon sa nakaraan sa lungsod ng Incheon, South Korea. Makikita doon ang isang lalaki na nagngangalang Dusok, na naglalakad sa makikitid na eskinita habang hinahanap ang isang babaeng nagngangalang Myungja. Isa siyang loan collector ng bangko, na responsable sa paniningil ng mga hindi pa nababayarang utang. Kilala si Dusok bilang isang mahigpit at seryosong empleyado pagdating sa kanyang trabaho. Sa araw na yun, kasama niya ang kanyang assistant na si Jongbei, at magkasama nilang hinahanap ang bahay ni Myungja upang singilin siya. Ngunit kahit saan sila maghanap, hindi nila siya makita. Nang halos sumuko na sila sa paghahanap, bigla nilang namataan si Myungja na naglalakad habang hawak ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Jiyeon. Nang makita sila ni Dusok, agad siyang lumapit at ipinakita kay Myungja ang opisyal na notice mula sa bangko, at iginiit na kailangan na niyang bayaran ang utang. Gayunpaman, malungkot na ipinaliwanag ni Myungja na kamakailan lamang ay namatay ang kanyang asawa, kaya wala pa siyang kakayahang magbayad. Nakiusap siya na bigyan siya ng 3 pang buwan upang mabayaran ang buong halaga kasama ang interes, ngunit hindi pumayag si Dusok. Sa halip, sinigawan niya si Myungja sa harap ng maraming tao. Pinanood ng batang si Jiyeon ang kanyang ina habang ipinapahiya ni Dusok, at unti-unti siyang napuno ng galit. Nang walang pag-aalinlangan, kinagat ni Jiyeon ang kamay ni Dusok. Si Dusok, na nagulat at nagalit, ay napalapit kay Myungja at aksidenteng natamaan siya sa kanyang noo. Nang makita ito, galit na sumigaw si Jiyeon, at nakuha niya ang atensyon ng mga tao sa paligid. Dahil dito, nagsimulang magtipon ang mga tao, ngunit hindi yun ikinabahala ni Dusok. Sa halip, sinabi niya na kung hindi pa mababayaran ni Myungja ang utang sa bangko, kailangan niyang magbigay ng anumang maaaring gawing collateral. Nang sabihin ni Myungja na wala siyang anumang mahalagang ari-arian, binuhat ni Dusok ang batang si Jiyeon at nagsimulang maglakad palayo. Humarap si Dusok kay Myungja at sinabi na dalhin ang pera sa kanyang bahay sa susunod na araw para makuha niya ang kanyang anak. Ngunit bago siya umalis, nangako siyang aalagaan niya ng mabuti ang bata. Nang pauwi sila, walang tigil sa pag-iyak si Jiyeon dahil gusto niyang makasama ang kanyang ina. Habang nakatingin sa bata, mahinahong sinabi ni Dusok na hindi siya masamang tao. Ipinangako niyang 3 beses siyang kakain sa isang araw, at ibibigay niya ang lahat ng kanyang gusto. Kapag nabayaran na ng kanyang ina ang utang, ibabalik na niya siya kay Myungja. Ang kanyang assistant, si Jongbei, ay nagtanong kung anong gagawin nila kung hindi makakabayad ang ina ni Jiyeon. Sandaling natahimik si Dusok, ngunit sa puso niya, naniniwala siyang walang inang kayang pabayaan ang sarili nilang anak. Dahil lamang sa utang na nagkakahalaga ng $700, dinala ni Dusok at Jongbei si Jiyeon sa kanilang bahay. Pagdating doon, binigyan ni Dusok si Jiyeon ng bagong palayaw. Sinabi niya na mula ngayon, pon na ang itatawag niya sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang salitang pon ay nangangahulugang isang bagay na isinangla bilang collateral. Ibinigay ni Dusok ang sarili niyang kwarto upang doon matulog si Jiyeon, ngunit halatang hindi natutuwa si Jongbei sa pagdadala nila ng isang maliit na bata sa kanilang bahay. Dahil labis niyang namimiss ang kanyang ina, umiyak si Jiyeon hanggang sa makatulog siya. Samantala, desperado namang sinubukan ni Myungja na makalikom ng pera, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito magawa. Dito rin nabunyag ang isang malaking lihim, hindi talaga tunay na Korean citizen si Myungja. Isa siyang illegal na immigrant mula sa China, na matagal nang nagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang malaman ito ng mga awtoridad, agad na inaresto si Myungja at dinala upang ipa-deport pabalik ng China. Kinabukasan, hindi pa rin dumating ang ina ni Jiyeon dala ang perang ipinangako niya. Kaya naman, naghanda sina Dusok at Jongbei na umalis kasama si Jiyeon. Nang makakita ng pagkakataon, nilinlang ng bata ang dalawa at tumakas mula sa sasakyan habang nasa gitna sila ng kalsada.
Agad siyang hinanap ni Dusok, ngunit hindi nila siya matagpuan kahit saan. Samantala, tumakbo si Jiyon pauwi sa kanilang bahay, umaasang makikita muli ang kanyang ina. Ngunit pagdating niya doon, walang tao sa bahay. Dahil sa sobrang gutom at takot, binuksan niya ang refrigerator at kinain ang anumang pagkaing naroon. Kinabukasan, nalaman ni Dusok na nakakulong si Myungja sa Immigration Detention Center, kaya agad siyang pumunta roon upang makipagkita. Nang sabihin ng immigration officer na hanggang ngayon ay hindi pa nila natatagpuan ang anak ni Myungja, labis itong ikinabahala ni Dusok. Nang magkita sila ni Myungja, ang una nitong itinanong ay ang kalagayan ng kanyang anak. Gayunpaman, nagsinungaling si Dusok at sinabing maayos naman ang bata. Pagkatapos nito, iniabot ni Myungja ang isang calling card at sinabing yun ang numero ng tiyuhin ni Jiyon. Iginiit ng babae na siya ang magbabayad ng utang at kapag nabayaran na niya ito, nakisuyo siya na ibigay niya sa kanya si Jiyon. Bago sila maghiwalay, iniabot din niya kay Dusok ang isang pager at isang maliit na litrato upang ibigay ito sa kanyang anak. Samantala, patuloy na gumagala si Jiyon sa mga lansangan habang desperadong hinahanap ang kanyang ina. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap. Habang pagod at gutom na gutom, bigla siyang nilapitan ng isang palaboy na lulong sa droga at sinubukan siyang dakpin. Sa kabutihang palad, dumating si Dusok sa tamang oras. Isang suntok ang ibinigay niya sa lalaki, at agad niyang iniligtas si Jiyon. Habang humahagulgol sa pag-iyak, sinabi ni Jiyon na hindi niya makita ang kanyang ina kahit saan. Marahang sinabi ni Dusok na wala na ang kanyang ina, at marahil ay iniwan na siya nito. Dahil dito, lalong nadurog ang puso ng bata at mas malakas pa siyang umiyak. Nang makita ito ni Dusok, tila may nabasag sa kanyang puso. Lumuhod siya sa harap ni Jiyon at mahinahong sinabi na wag na siyang umiyak dahil darating din ang kanyang tiyuhin at iuuwi niya siya. Pagkatapos nito, umuwi na silang dalawa. Pagdating sa bahay, tahimik na sinimulan ni Jiyon ang paglilinis at paggawa ng lahat ng gawaing bahay, bagay na ikinagulat at ikinainis ni Dusok. Sinabi niya sa bata na hindi niya kailangang gawin ang lahat ng yun dahil aampunin siya ng isang mayamang pamilya. Idinagdag pa niya na wala siyang dapat ipag-alala dahil ang pamilyang yun ay pag-aaralin at bibigyan siya ng mas magandang tahanan. Sa mga oras na yun, patuloy pa rin niyang tinatawag na Pon ang bata. Bilang kapalit, binigyan naman siya ni Jiyon ng palayaw na sum na ang ibig sabihin ay ako ang panalo, at labis namang nagustuhan ni Dusok ang pangalang yun. Kinabukasan, dinala ni Dusok si Jiyon sa mall at binilhan siya ng magagandang damit. Sa maikling panahong yun, unti-unting naging malapit ang loob ni Jiyon sa kanya. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, tinanong ni Dusok kung may gusto pa bang gawin si Jiyon bago siya sumama sa kanyang tiyuhin. Masayang sumagot si Jiyon at sinabing gusto niyang manood ng concert ni DJ Taeji. Isa siyang malaking tagahanga ng DJ, kaya naman kinabukasan ay dinala siya ni Dusok sa concert. Pagkatapos nito, sinurpresa pa niya ang bata ng CD at cassette ng kanyang paboritong singer. Hindi maitago ni Jiyon ang kanyang saya, kaya mahigpit niyang niyakap si Dusok at taos-pusong nagpasalamat. Sa loob ng maraming taon ng paniningil ng utang, tila nawala na kay Dusok ang kanyang awa, ngunit dahil kay Jiyon, unti-unti niyang muling naramdaman ang mga damdaming matagal nang nanahimik sa kanyang puso. Nang gabing yun, pinagsaluhan nila ang isang cake bilang simpleng farewell party. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, pareho silang nakaramdam ng lungkot para sa nalalapit nilang paghihiwalay. Sa kabila ng pagiging isang malamig na loan collector at isang batang hindi naman niya dapat alagaan, nabuo ang isang kakaiba ngunit napakagandang samahan sa pagitan nilang dalawa. Kinaumagahan, inihatid ni Dusok si Jiyon sa terminal ng bus. Bago ito umalis, ibinigay niya ang numero ng kanyang pager at sinabi na kapag nagkaroon siya ng problema, gamitin niya lang ito upang tawagan siya. Sa sandaling yun, napansin ni Dusok ang isang CD player sa isang tindahan. Agad niya itong binili at ibinigay kay Jiyon bilang huling regalo. Sa sobrang tuwa, tumakbo ang bata at mahigpit siyang niyakap. Dahil dito, mas lalong lumambot ang puso ni Dusok, ngunit naputol ang kanilang sandali nang dumating ang isang lalaking nagpakilalang tiyuhin ng bata. Ang nakapagtataka, hindi man lang nakilala ni Jiyon ang lalaking nagpakilala na kanyang tiyuhin. Nagtaka rin si Dusok, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na matagal na silang hindi nagkita ng bata kaya siguro ay hindi niya siya nakilala. Pagkatapos nitong ilipat ang kabuuang halaga ng utang sa bank account ni Dusok, wala na siyang nagawa kundi ibigay si Jiyon sa lalaki kahit mabigat ito sa kanyang kalooban.
Matapos silang umalis, hindi na makapag-concentrate si Dusok sa kanyang trabaho dahil si Jiyon ang laging laman ng kanyang isip. Napansin ito ng kanyang assistant na si Jongbei, na sinabing subukan niyang kausapin ang bata. Gayunpaman, nagkunwari pa rin si Dusok na matigas ang puso, at sinabi na hindi siya ang taong madaling maging emosyonal. Ngunit ng gabi ding yun, palihim siyang nagpadala ng voice message kay Jiyon. Mula noon, halos araw-araw nang nagpapadala ng voice message si Dusok, ngunit ni isang sagot ay wala siyang natanggap. Kalaunan, sinubukan niyang tawagan ng lalaking nagpakilalang tiyuhin ni Jiyon, ngunit hindi na ito makontak. Dito na nagsimulang maghinala si Dusok na merong mali. Para mahanap si Jiyon, sinundan niya ang address na konektado sa numero ng telepono ng lalaki, at doon niya natuklasan ang nakakagulat na katotohanan. Ang nagpakilalang lalaki ay hindi naman talaga tiyuhin ni Jiyon, kundi isang human trafficker na nagbebenta ng mga batang ulila. Nang kumprontahin at bugbugin siya ni Dusok, inamin na ng lalaki ang lahat. Ibinunyag niya na naibenta na niya si Jiyon sa isang ahente, at ang dahilan niya ay baka may pamilyang kumuha sa bata bilang kasambahay. Ngunit ang totoo, ibinento pala talaga ng lalaki ang bata sa isang club. Ang kawawang bata ay pinagtatrabaho doon na parang alipin, pinaglilinis ng sahig, at pinapakuskos maging ng mga banyo. Nabunyag na ang babaeng bumili sa kanya ay isang dancer. Isang araw, inosenteng nagtanong si Jiyon kung kailan siya makakapag-aral. Gayunpaman, tinawanan lang siya ng babae at malamig na sumagot na hinding-hindi na siya makakapag-aral. Dagdag pa niya, gagawin din ni Jiyon ang trabaho nila kapag malaki na siya. Isang gabi, habang busy ang lahat sa pagsisilbi sa mga customer, palihim na tumakas si Jiyon upang magpadala ng mensahe kay Dusok. Pagkatanggap nito, agad na tumawag si Dusok kay Jiyon. Nang marinig muli ang boses ng bata, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kanilang pag-uusap, halos hindi makapagsalita si Jiyon at ang tanging nasabi niya ay pagod na siya at sobrang sama ng sitwasyon niya ngayon. Sinabihan ni Dusok si Jiyon na tawagan siya anumang oras kung kailangan niya ng tulong, ngunit sa tuwing susubukan ng bata, hindi pumapasok ang tawag. Doon lamang naalala ni Dusok na nakalimutan niyang ibigay ang area code ng kanyang numero. Isang gabi, isang lasing na customer ang naghagis ng bote sa salamin, na sa kasamaang palad ay tumama mismo sa mukha ni Jiyon habang naglilinis siya. Dumugo ang pisngi ng bata, ngunit sa halip na dalhin siya sa ospital, nilagyan lamang ng lipstick ng babaeng may-ari ang sugat upang matakpan ito. Samantala, sa wakas ay naalala na ni Dusok ang nakalimutang area code, kaya agad siyang nagpadala ng panibagong mensahe. Nang gabing yun, buong kabang naghintay si Dusok. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay tumawag na si Jiyon. Habang humahagulgol sa pag-iyak, sinabi ng bata na nasa panganib siya at kailangan niya ng tulong. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Dusok ang pagtulo ng kanyang mga luha. Agad niyang tinanong si Jiyon kung nasaan siya, at walang pag-aalinlangang sumakay sa kanyang sasakyan. Pagdating niya sa club ng gabing yun, nakita niyang nakatayo si Jiyon sa may pintuan, puno ng sugat ang katawan. Sa sobrang galit, binasag niya ang bintana at sumugod sa loob. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang bata habang pareho silang umiiyak. Pagkatapos ay hinarap niya ang babaeng bumili kay Jiyon at balak na sana siyang saktan, ngunit napigilan siya ni Jongbei. Galit na tinanong ni Dusok kung magkano ang ibinayad niya para sa bata, at nangakong babayaran niya kahit magkano pa ang halaga. Nang sumagot ang babae na $4,000, walang pag-aatubiling sinabi ni Dusok na babalik siya sa susunod na araw dala ang pera. Upang makalikom ng sapat na pera, ibinenta ni Dusok ang pinakamamahal niyang sasakyan at tuluyang binili ang kalayaan ni Jiyon. Pagkatapos nito, dinala niya si Jiyon sa ospital. Doon, sinabi ng doktor na kung hindi sasailalim sa operasyon ang bata, mananatili habang buhay ang peklat sa kanyang mukha. Dahil dito, gumasto si Dusok ng dagdag na $700 para sa plastic surgery ni Jiyon upang maayos ang kanyang sugat. Kalaunan, nang subukan niyang ipasok si Jiyon sa paaralan, sinabi sa kanya ng principal na hindi ito maaaring tanggapin dahil isa siyang undocumented immigrant mula sa China, at wala itong legal guardian. Dahil dito, nagpasya si Dusok na ampunin si Jiyon bilang kanyang anak. Matapos ang proseso ng pag-aampon, sa wakas ay nakapag-aral na din si Jiyon. Sa kanyang unang pagsusulit, nakakuha siya kaagad ng perfect na marka, na labis na ikinatuwa ni Dusok. Isang araw, tinanong ni Jiyon si Dusok kung bakit pon pa rin ang tawag niya sa kanya dahil ang pagkakaalam niya, ang ibig sabihin nito ay isang bagay na isinangla.
Nang marinig ito, ngumiti lang si Dusok at sumagot na ang pawn ay isang bagay na napakahalaga. Isa itong kayamanang ipinagkakatiwala muna sa iba para mapangalagaan, at yun ang tingin niya kay Jiyon, ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Makalipas ang maraming taon, tuluyan ang lumaki si Jiyon, at naging top student pa siya sa kanilang high school. Isang araw, lihim siyang pinuntahan ni Myungja sa kanyang paaralan. Mula sa malayo, nakita niyang buong pagmamalaking ipinakilala ni Jiyon si Dusok sa kanyang mga kaklase bilang kanyang ama. Habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha, tahimik na umalis si Myungja. Sa sandaling yun, na-realize niyang mas ligtas at mas masaya ang kanyang anak sa piling ni Dusok. Makalipas ang ilan pang taon, nasa universidad na si Jiyon at kumukuha ng PhD sa wikang Chinese. Kinabukasan, nakatanggap si Dusok ng tawag mula sa lola ni Jiyon na sinabing malubha ang kalagayan ni Myungja at maaari itong pumanaw anumang oras. Ang hiling lamang niya ay magkita silang muli ng kanyang anak sa huling pagkakataon. Nang walang pag-aalinlangan, isinama ni Dusok si Jiyon sa isang liblib na nayon sa China kung saan nakatira ang kanyang ina. Pagdating ni Jiyon sa lugar na kanyang kinalakihan, bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata at hindi niya napigilan na maging emosyonal. Sa pintuan pa lamang ng bahay, mahigpit na siyang niyakap ng kanyang lola habang lumuluha, nang makitang isa ng ganap na dalaga ang munting batang minsan niyang inalagaan. Nang magkita sina Jiyon at Myungja, agad silang nagyakapan at sabay na humagulgol sa pag-iyak, na tila inilalabas ang lahat ng sakit at pangungulilang matagal na nilang kinimkim. Yumuko si Myungja kay Dusok at buong pusong sinabi na habang buhay siyang may utang na loob sa kanya. Dagdag pa ni Myungja, wala siyang anumang pagsisisi dahil napunta ang kanyang anak sa isang mabuting tao. Nang gabing yun, tahimik na sinabi ng lola ni Jiyon kay Dusok na ayon sa mga doktor, maaaring anumang araw ay tuluyan ng pumanaw si Myungja, at muling nagpasalamat sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong magkita sa huling pagkakataon. Nang gabing yun, gumawa si Myungja ng isa pang kahilingan kay Dusok, at yun ay ang hanapin niya ang tunay na ama ni Jiyon. Naniniwala siya na may karapatan itong malaman na ang kanyang anak ay lumaki bilang isang mabuti at kahanga-hangang babae. Labis na nagulat si Dusok dahil ang buong akala niya ay matagal nang patay ang ama ni Jiyon. Sa kabila nito, nangako siya na gagawin niya ang lahat para mahanap siya at mapagtagpo silang mag-ama. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti siyang dinudurog dahil itinuring na niya ang kanyang sarili bilang ama ni Jiyon. Kung babalik ang kanyang ama ngayon, natatakot si Dusok na baka iwan siya ni Jiyon magpakailanman. Pagbalik nila sa South Korea, napansin ni Jiyon na halos pudpud na ang sapatos ni Dusok. Ang lalaking ito, na dati ay isang estranghero lamang, ay nagpalaki sa kanya na parang tunay na ama. Hindi na ito nag-asawa, at halos hindi na gumastos para sa sarili. Lahat ng kinita at lahat ng sakripisyong ginawa niya ay para lamang sa kanya. Dahil dito, naghanap si Jiyon ng part-time job. Nang matanggap niya ang una niyang sweldo, agad siyang bumili ng bagong pares ng sapatos para kay Dusok. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Dusok ang paghahanap sa tunay na ama ni Jiyon. Nang papalapit siya sa katotohanan, lalo lamang sumasakit ang kanyang puso. Matapos ang ilang linggong paghahanap, sa wakas ay natagpuan din niya ito. Nang gabing yun, isinama niya si Jiyon sa isang mamahaling hotel, kung saan naghihintay ang tunay nitong ama. Sa sandaling makita ni Dusok na magkasama sina Jiyon at ang kanyang tunay na ama, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Wala siyang sinabi at tahimik na umalis, bago mag-isang umuwi. Pagdating sa bahay, nagsalin siya ng alak at sinubukang lunurin ang sakit na kanyang nararamdaman. Nang makita siyang ganito, nagalit si Yongbei, at tinanong si Dusok kung bakit niya ipinakilala si Jiyon sa kanyang tunay na ama. Ayon sa kanya, ibinigay ni Dusok ang kanyang buong buhay sa batang yun, ginastos ang lahat ng kanyang ipon para sa kanya, tapos ngayon ay basta na lang niya itong ibinigay sa iba. Sa kabila ng sakit, nanatiling tahimik si Dusok dahil para sa kanya, yun ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, ang unahin ang kaligayahan ng taong mahal mo kahit masaktan ka. Pagkatapos ay pumasok siya sa dating kwarto ni Jiyon, at doon ay pinagmasdan ang mga alaala ng batang minsang bumuo sa kanyang buhay, at napaisip kung makikita pa ba niya muli siya. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang kanyang telepono, at nang sagutin niya ang tawag, si Jiyon ang nasa kabilang linya. Nanginginig ang boses nito habang sinasabing pa, paano mo ako nagawang iwan doon? Nang marinig na tinawag siyang tatay ni Jiyon sa unang pagkakataon, tuluyan nang napaiyak si Dusok. Sa kanilang pag-uusap,
sinabi ni Jiyon na siya ang kanyang tunay na ama at gusto niyang manatili sa kanyang tabi habang buhay. Dagdag pa ni Jiyon, hindi niya kailanman tatanggapin ang isang estranghero bilang kanyang tatay. Habang umiiyak, nakiusap siya kay Dusok na sunduin na siya sa hotel. Bago umalis, kinuha ni Dusok ang lumang CD player ni Jiyon, ang parehong gamit na pinakinggan nito habang magkasama silang bumibiyahe sa kanyang motorsiklo noon. Pagkatapos ay pinaandar na ni Dusok ang makina at sumuong sa gabi upang sunduin ang kanyang anak. Ngunit ilang kilometro pa lamang ang kanyang nararating nang bigla siyang inatake ng stroke habang nagmamaneho. Lumabo ang kanyang paningin, nanghina ang kanyang mga kamay, at nawalan siya ng kontrol sa motorsiklo hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Samantala, matyagang naghintay si Jiyon, ngunit hindi dumating si Dusok. Mula sa araw na yun, tila naglaho na lamang siya. Sa loob ng maraming taon, walang tigil siyang hinanap ni Jiyon at Jungbei. Pinuntahan nila ang iba't ibang bayan, ospital, at bawat lugar na maaari nilang maisip, ngunit wala silang natagpuang kahit anong bakas. Lumipas ang 10 taon, ngunit nanatiling misteryo ang pagkawala ni Dusok. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Ang tawag na natanggap ni Jiyon sa simula ng kwento ay mula pala kay Jungbei, na sinabing may natagpuan siyang lead tungkol sa isang pasyenteng nagngangalang Dusok sa isang ospital. Agad silang pumunta roon, ngunit nang makita nila ang pasyente, lumalabas na ibang tao ito. Habang unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Jungbei, buo pa rin ang paniniwala ni Jiyon na buhay pa rin ang kanyang ama. Isang araw, habang nagmamaneho, napansin ni Jiyon ang isang banner sa gilid ng kalsada na may nakasulat na I am the winner. Nang makita ito, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil yun ang palayaw na ibinigay niya noon kay Dusok. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa himpilan ng pulisya at hiniling na hanapin nila ang isang taong gumagamit ng pangalang Sum. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakakuha sila ng mahalagang lead. Ayon dito, isang lalaki na gumagamit ng pangalang Sum, ang naninirahan sa isang mental health facility sa loob ng nakalipas na 10 taon. Gamit ang impormasyong yun, agad silang nagtungo sa lugar. Pagkarating doon, ipinaliwanag ng doktor na 10 taon na ang nakakalipas, na aksidente si Dusok sa motorsiklo matapos siyang atakihin ng matinding stroke. Dito nabunyag na matagal na niyang binabalewala ang mga sintomas ng kanyang sakit, at kung nagpatingin lamang siya ng mas maaga, maaaring naiwasan ang trahedya. Pagkatapos ay iniabot ng doktor ang isang maliit na diary, kung saan nakasulat ang 2 salita na Sum at Pon. Nang makita ito ni Jiyon, tuluyan na siyang napaiyak. Pagkatapos nito, dinala sila ng isang staff sa silid ni Dusok, at naabutan siya doon na nakaupo lamang sa tabi ng bintana, walang emosyon at nakatanaw sa malayo. Nang makita siya ni Jungbei, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Lumapit naman si Jiyon at mahinahong sinabi na pa, "Ako ito, ang anak mong si Jiyon." Sa kabila nito, hindi man lang tumugon si Dusok, at patuloy lamang siyang nakatitig sa malayo. Habang umiiyak, muling nagsalita si Jiyon na pa, "Ako ito si Pon, ang anak mo." Nang marinig ni Dusok ang salitang Pon, tila may nagising na alaala sa kanyang isipan, at paulit-ulit niya itong binigkas sa mahinang tinig. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang inilabas ang lumang CD player na matagal na niyang iniingatan. Nang makita ito ni Jiyon, nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi na mula ngayon, "Ako naman ang mag-aalaga sa'yo, tulad ng pag-aalaga mo sa akin noon." Pagkatapos ay inilabas niya ang pares ng sapatos na binili niya gamit ang una niyang sweldo, at lumuhod upang isuot ito kay Dusok. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang nakatiklop na papel sa ilalim ng medyas ni Dusok, na nabunyag na isang passbook. Pagkabukas nito, nakita niyang buwan-buwan pa ring naghuhulog si Dusok ng pera sa isang account na nakapangalan kay Jiyon. Kahit may nararamdaman na siya noon, patuloy pa rin siyang nag-iipon para sa kinabukasan ng kanyang anak upang matiyak na hindi ito kailanman maghihirap. Doon niya lubos na naunawaan na ang lalaking ito, na ipinagkait sa sarili ang pagpapagamot, at maging ang sariling kaginhawaan, ay inipon ang bawat sentimo para lamang sa isang batang hindi naman niya kadugo. Pagkatapos nito, isinama na siya ni Jiyon sa kanyang tahanan at buong pagmamahal siyang inalagaan, tulad ng pag-aaruga na minsan niyang ibinigay sa kanya. Makalipas ang ilang taon, dumating na ang pinakahihintay na araw, ang araw ng kasal ni Jiyon. Habang naglalakad sila, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan. Sa sandaling yun, tila may muling nagising sa isipan ni Dusok.
Unti-unting bumalik ang kanyang alaala, at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tumingin siya kay Jiyon at mahinahong binigkas ang kanyang pangalan. Isang payapa at buong pagmamalaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, ang ngiting taglay ng isang ama habang buong pusong inihahatid ang kanyang pinakamamahal na anak sa panibagong yugto ng kanyang buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.